Pag-usapan natin itong si Congressman Benny Abante, mga ka-GP Natics. Alam po natin, noong una ay nangaasar po itong si Harry Roque na hindi daw po makakaupo, mga kababayan, itong si Benny Abante kahit na po na disqualified or sabihin natin kahit na po na cancel, mga kababayan, ang certificate of candidacy nitong si Joey Uy, mga kababayan, dahil daw po doon sa second placer rule. Mukha pong napahiya na naman itong si Harry Roque, mga kababayan, dahil po sa kanyang mali-mali na pagbibigay ng impormasyon. Hindi naman pala applicable kay Abante yung second place rule na sinasabi nitong si Taba. Ito, pakinggan natin. Pinagtibay ng Comelec Bank ang desisyon ng Second Division na ipawalang bisa ang proklamasyon ni Joey Chua Uy bilang congressman-elect ng ika-6 na distrito ng Maynila. Ito'y dahil sa issue ng citizenship. Si Luis Erispe sa sentro ng balita, live. Naomi, opisyal nang nagsimula ang termino ng mga bagong halal na opisyal ng gobyerno kaninang alas 12:01 ng tanghali. Pero ang Commission on Elections may mga inihabol pang desisyon na inilabas hinggil sa ilang mga kandidato na humaharap sa cancellation ng COC at disqualification. Kaninang umaga, inilabas ng Commission and Bank o Comelec and Bank ang resolusyon hinggil sa cancellation of Certificate of Candidacy ni Luis Joey Chua Uy. Si Uy ang nanalong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila nitong 2025 elections. At ang kalaban niya ay si Bienvenido Benny Abante Jr., ang dati ng representative sa distrito. Batay sa desisyon ng Comelec and Bank, ipinapawalang bisa ang proklamasyon kay Uy at kinatigan ang desisyon noon ng Second Division na ang maiproklama ay ang ikalawang may pinakamataas na boto o ang kalaban niya na si Benny Abante. Okay, mga kababayan. Kung titingnan po natin, etong si Harry Roque, ang lakas talaga na kumbaga, dilaan, ang lakas mang-asar dito kay Benny Abante dahil sabi niya, hindi ka naman makakaupo kahit anong gawin mo. Kahit na makansela pa yung tinatawag natin na COC nitong si Benny Uy ay meron tayong second place rule, mga kababayan, na kung saan ang second place sa isang kandidato ay hindi po makakaupo. Kumbaga itong si Harry Roque ay misleading sa kanya pong sinasabi. Ito, pakinggan nyo. Kisay natalo nitong si Joey na bring him home. Bring him home. Bring him home. Well, ngayon po, pag-usapan po natin ang kaso nitong si Benny Abante, si Boy Dila. Okay. Diba? Well, Delat, hindi ka pa rin makakaupo. Abaya mong akala niya, siya ay makakaupo na bilang kongresista, miski siya ay natalo nitong si Joey Uy. Kung matatandaan niyo po, natalo siya bilang isang kongresista at ito naman po ay parusa ng taong bayan sa kanya dahil sa kanyang Boy Dilang ginagawa sa Kongreso, kung saan binaboy niya yung proseso ng Kongreso at ginawa niyang talagang instrumento para gipitin ang mga Duterte at kanilang mga aliado. Well, nakatikim po siya na hagupit ng taong bayan. Pero si Boy Abante, si Boy Dila, abay umasa na siya'y makakaupo. Bakit? Kinuntsaba ata ang Comelec. Kinuntsaba ang Comelec at sinabi na hindi raw natural born Filipino itong kalaban na si Joey Uy. Well, alam niyo po, sa ating saligang batas, dati-rati po, under the 1935 Constitution, dapat para ikaw ay maging natural-born Filipino, ang tatay mo ang dapat maging Pilipino. Pero binago na po yan. Mula po, kung hindi po nagkakamera, 1973 Constitution. No? Ngayon po, kay tatay, kay nanay ay natural-born Filipino, sapat na po yan para isang Pilipino ay maging natural-born Filipino. Sa kaso po ni Joey Uy, talaga naman po ang tatay niya ay naturalized Filipino, pero nanay niya ay natural-born Filipino. Mga kababayan, mali po yan sinasabi nitong si Harry Roque. Mamaya ay papaliwanag ko po na maigi. Pakinggan muna natin itong si George Garcia, mga ka-GP Natics, doon sa mga paratang na yan. Kung bakit ba, anong nangyari? Ano ba talaga yung naging problema dito? Kung bakit kailangan iproklama itong si Benny Abante at hindi po
mga kababayan, gaya po ng sinasabi ni Harry Roque na hindi dapat umupo itong si Benny Abante kasi merong second place rule na sinasabi sila. Kanino po ba applicable ito, mga kababayan? Applicable ba ito sa lahat ng official, maging LGU ba yan, or dapat ito ba ay maging sa national lamang or national level? At isa pa, mga kababayan, pag-uusapan din natin yung tungkol po doon kung bakit dati, di ba sabi ko, meron kasing nagiging problema ang COMELEC dahil nga, mga kababayan, yung ibinibigay silang power ay parang ganun lang, tumanggap lang ng tumanggap ng application. Wala silang power, walang binigay sa kanila na power para tingnan yung certificate of candidacy, mga ka-GP Natics. Now, etong si Joey Uy ay naging konsehal pa yan. Yun ang sinasabi nila, o bakit naging konsehal ito kung hindi pwede maging kongresista? Kung sinabi nyo na hindi pwede maging kongresista dahil ito po ay hindi po natural born Pilipino, bakit daw siya naging konsehal? Ang sagot natin, mga kababayan, noon, kasi wala nagreklamo sa iyo. 'Di ba? Pero ngayon, mga kababayan, mas may malalim pa palang nakalagay sa batas hinggil po dito. Pinag-uusapan na nga natin ang citizenship ng 1935. All right. Now let's talk about the second placer rule. All right. Can you explain this? Because the Supreme Court has abandoned the second placer rule in election cases in the country. But what does that cover? Okay. Explain that, because one might think that would cover the Benny Abante situation in Manila, but it does not. Right? Because that's different. Disqualified from the very beginning, that's the COMELEC stand, yung kandidatong yon. Therefore, he should not have run in the first place. He was not qualified. So the second placer rule, what has the Supreme Court changed? Ma'am Karen, before the decision of the latest decision of the Supreme Court, the existing doctrine was provided in the case of Halos Hos versus the commission election. What does the Halos Hos says? If, for example, ma'am, you ran for mayor of a municipality, somebody filed a petition to cancel your candidacy on the issue of citizenship, and then we failed to resolve your case on time. You were able to run, and you won the election, but then after winning the election, while serving the constituency, we release a decision removing you from office. Cancelled pala talaga ang candidacy mo, Ma'am Karen. Hindi ka pala Filipino citizen. Who are we going to allow to sit? In the case of Halos Hos versus COMELEC, it should be the second placer, simply because as if the first placer did not run for any office, as if there was no Karen Davila who ran for the position of mayor. That's why we are proclaiming the second placer. And that is for cancellation of candidacy. For disqualification, halimbawa si Karen Davila nag-commit ng act of violence, terrorism, finailan siya ng disqualification. Hindi namin na-resolve after the election, tsaka na-resolve. If we are going to remove Miss Karen Davila as the mayor, who will sit? It's the vice mayor, because it's disqualification. Now, in the present doctrine laid down by the Supreme Court abandoning Halos Hos, whether it is cancellation of candidacy or disqualification of candidacy, regardless of the nature or the ground, if we will remove Ms. Karen Davila as the mayor, the one that should sit, according to the Supreme Court, is the vice mayor, by succession. Hindi na pauupuin ang second placer. Therefore, abandoning the second placer rule. What the problem, Ma'am Karen, is, and that's the reason why the COMELEC is not filing a motion for reconsideration, because we won in the Supreme Court in this case. However, we are going to ask the Honorable Supreme Court for some clarification. Yes. How about in the case of Congress that you have mentioned? Wala kaming problema, Ma'am Karen, after the election, or after the proclamation, or after the assumption. Congressman na yun, ma'am eh. Ang may jurisdiction na yun, House of Representatives Electoral Tribunal, according to the Constitution. But how about somebody who was already proclaimed by COMELEC, took his oath before a barangay chairman or a notary public, but before June 30, ang cut-off, kasi ma'am yesterday, June 30, 12:01. Therefore, during the time of the proclamation until 12 o'clock yesterday, hindi pa siya congressman. Tinanggal ng komisyon. Question, who will be allowed to sit as congressman? Are we going to
declare a vacancy and therefore there should be a special election, or should we allow a second placer to sit? Simply because hindi pa siya congressman, nagiging congressman lang ang isang tao bang pagdating ng June 30, 1201. Oo, that's a very good point. Because let's say kapag mayor na, tapos walang second placer rule, may vice mayor and may succession. Pero sa Yes, Ma'am Karen. congressman, walang succession. It would have to be Yes, the ma'am. one who won second place. That would have to be the one. Oh, Roque, naintindihan mo na, bakla. May tatawanan na naman tayo dito, sayaw akla, mga ka-GPnatics. Hindi, ginagawa lang natin katatawanan para hindi naman masyadong boring. Pero nakita natin na nagiging matatalas talaga yung pag-iisip natin dito dahil nga sa mga balitang ito. Simpleng-simple, mga kababayan. Yung mayor, halimbawa po, yung mayor, sila po ay may rule of succession. 'Di ba? Kapag halimbawa po, mga kababayan, ang petition is cancellation. So therefore, magkaiba yun, cancellation tapos disqualification. Kapag ang isang official ay na-disqualified, mayor, halimbawa si Karen Davila, mga kababayan, mga ka-GPnatics, dahil po, sabihin natin, pinag-uusapan natin disqualification pag nakaupo na siya bilang mayor, na-disqualified kasi siya kasi upon sabihin natin na investigation and you found out that Karen Davila, mga kababayan, is a not natural born Filipino. So therefore, na-disqualified siya. Okay? Na-disqualified siya. Nung na-disqualified siya dahil ang mayor, mayroong vice mayor. Naalala po natin? May vice mayor. So may rule of succession. Now, paano naman kung halimbawa GP, kapag cancellation ang pinag-uusapan? Pag cancellation ang pinag-uusapan, mga kababayan, ganun din. Ganun din. Kasi nga, as if na ang isang tao na parang ang pinag-uusapan dito ay from the beginning, wala na po, non-existing na itong taong ito. Parang ganun. 'Di ba? So, paano mo, kung non-existing ito, paano ito makakatakbo? Halimbawa po, petition for cancellation because of the citizenship as well. So, hindi po makakatakbo itong taong ito. Kumbaga, zero existing, paano siya mananalo? Ang mangyayari dyan, mga ka-GPnatics, mayor po ito pinag-uusapan natin. Siyempre, ang uupo pa rin dyan, mga kababayan, yung vice mayor. Okay? Pero, kapag doon po ang pinag-uusapan naman natin ay tungkol sa Congress, dahil wala naman po siyang rule of succession, mga kababayan, dahil wala naman vice congressman. Diba? Walang tinatawag na vice congressman. So, wala pong rule of succession, mga kababayan. Pwedeng magkaroon ng special election, it depends on the Congress. 'Di ba? Depends on the Congress. Kapag halimbawa may namatay, merong hindi na kayang gampanan ng kanyang tungkulin. Pero yung sinasabi dito na petition ng disqualification at cancellation, mga kababayan, kay Joey Uy, ito po ay pumapatak doon sa kasabihan po na tawag dito. Nakalimutan ko yung term, yung void ab initio. From the beginning, void na yung kanyang certification. So, as if na, yun nga po, walang tumatakbo. So, sino ang ilalagay mo, mga ka-GPnatics? Kasi ang gagawin natin, kung halimbawa, sasabihin ng COMELEC, sige, mag-ano na lang tayo, mag-special election na lang tayo. Ang mangyayari doon, yun ay pagsasayang ng oras, pagsasayang ng pera, 'di ba? Kasi ganun din naman ilalagay mo yung mga tao na tatakbo. Halimbawa si Benny Abante, may isang tao pa. O tapos si Uy hindi nakasali sa susunod na eleksyon. Matik naman na pag inisip mo mga kababayan, malamang sa malamang si Abante pa rin ang mananalo. Kasi siya yung highest doon sa halalan na yon at wala naman pong vice congressman.
Diba? So dapat siya talaga ang ilalagay. Oh, yun ang pinagtibay ng NBank, mga kababayan, kasi nung una, 'di ba sa second division lang na sinasabi nila na panalo si Abante dahil sa kadahilan ng void ad initio. Oh, sa simula pa lang void na yung yung kanyang pagsali. Oh, ngayon papasok naman tayo doon sa kung hindi siya tunay na Pilipino, kung siya ay hindi natural born Pilipino, bakit siya nakapasok doon bilang konsehal? May sinasabi po dito ang constitution natin. Ito, tandaan po natin ha, sa local government, mga kababayan, sa LGU, ang basihan pala dyan, pag LGU ang pinag-uusapan, ay ito, mga kababayan. A naturalized Filipino citizen can run for local government unit. Alam naman po natin na si Joey Uy ay natural or naturalized Filipino. Dahil yung tatay niya, mga kababayan, ay binigyan ng pagkakataon nung unang panahon para maging naturalized Filipino. So therefore, mga kababayan, nung 1935, dahil dyan sila kasama, yun ang nakukuha, yun ang naia-apply sa anak. Tama, kahit pa sabihin natin, yung nanay niya nung panahon na yon ay Pilipina pa. Pero nung ikinasal sila ng tatay niya na naturalized Filipino, mga kababayan, naturalized Filipino pa rin yun. Nawala kasi yung pagiging natural born Filipino nung nanay niya. Okay? Pero sinasabi naman ng konstitusyon dito, President, Senators, members of the House of Representatives must be natural born citizen. Pag sinabing natural born citizen, mga kababayan, ay yung parang wala kang ginawang effort. Okay? Wala kang ginawang effort, kundi yan lang, nanahimik ka lang. Pinanganak ka sa mundo, na Pilipino ka na talaga kasi yung nanay, tatay mo, Pilipino. Wala kang ginawa, walang effort na ginawa. Talagang natural born Pilipino ka. Yun yun President, Senators, members of the House of Representatives. Yun po yung kasagutan doon, mga kababayan. Kaya ikaw, Harry Roque, wag mong i-mislead yung mga kababayan natin. Alam ko may alam kayo sa batas, pero wag ninyong sabihin kasi nag-a-apply pala yung 1935 kung halimbawa pinanganak, kailan ba pinanganak itong si Joey Uy, mga kababayan. Nakita ko dito yung kailan siya pinanganak. Sabi dito, however, the 1973 Constitution enacted under President Marcos revised parts of the citizenship provision which remove the requirement for children of a Filipino mothers and foreign fathers to formally elect Philippine citizenship upon reaching legal age. Uy refuted the petition's claims, arguing that his mother was a natural-born citizen and insisting that his history of civic participation supported his qualification for the position. Kasi nga inilalaban nila. Nevertheless, under the 1935 Constitution, his mother immediately lost her Filipino citizenship upon marrying Uy's Chinese father. Mga kababayan, diba? And she only regained it after giving birth to Uy. So mali yung sinasabi ni Harry Roque, mga ka-GPnatic, sa mga bagay na to. Ginugulo lang niya talaga ang isip ng mga tao. Ngayon, nanumpa na itong si Benny Abante bilang congressman ng 6th District ng Manila. Di pahiya ka ngayon. Diba? Ikaw ang nadilaan. Akala mo, sabi niya, ganti na yan ng taong bayan. Yan na yung nararapat sa'yo, na karma ka, sabi niya kay Abante. Halak ka. Ay, ikaw yung nakarma. Sabi naman ni Charito Sambrona, gaya sa Davao ka, GP. Kung hindi makaupo si Digong, si Baste yung uupo, hindi si Nograles. Tama. Tama po kayo, Charito Sambrona. Kaya nga, maling-mali, meron ako kasi nakita, hindi naman natin sila binabanatan kasi lahat naman tayo talaga may room for improvement. Meron ako nakita isang BBM vlogger na nagsasabi,
si Nograles daw ang uupo, mga kababayan. Tapos isa rin dun sa pink na nakita ko. Mali yun. Noon pa lang, na hindi ko pa alam yung rules na to, sinabi ko na ang plano nila Duterte dati, na kaya siya tatakbo, ay pwede niyang ibigay. In case na siya po ay maging baldado, or sabihin natin wala nang pakinabang bilang mayor, di niya na kayang gampanan, pwede siya mag-resign. 'Di ba? Bago pa siya mag-take ng oath, at pwedeng ang lalabas diyan, mga kababayan, ang papasok talaga ay yung nanalong mayor. Kaalyado man yan or hindi kaalyado, yun ang susunod talaga na uupo. Hindi po yung second placer. Hindi applicable sa kanila yun. Okay? Ang second placer rule, mga kababayan, ang second placer rule, applicable yan doon sa, mali ata ako na sinabi. Yung second placer na tao, applicable doon sa mga kongresista. Pero doon sa mayroong second highest sa position na hawak mo na yan, mga kababayan, sa pagiging mayor, doon, hindi naman po yan applicable. Kasi ang susunod doon, yung susunod na pinakamataas na pwesto, yan ang papalit sa'yo. Diba? So mali-mali yung sinasabi dito ni Harry Roque. Ginugulo lang talaga niya yung utak ng mga tao eh. Ngayon, akala nyo kasi bobo yung mga tao, o bobo yung COMELEC, bobo yung NBank, bobo yung Supreme Court. Ayan, lumalabas yung totoo. May jurisprudence na sinasabi o binabanggit dito. Kaya hindi nyo kayang paikot-ikutin. Diba? Alam mo, Roque, harapin mo na lang talaga yung kaso mo. Halaka. Nagkakaproblema ka sa mga bagay na to eh. Nangangahulugan lamang yan na talagang minamali mo yung mga Pilipino. Gusto mo maging tanga at bobo na kagaya ng mga DDS. Diba? Sharon Canyola, salamat po. Sabi ni Imelda Ignacio, mauupo. Sino po ang mauupo? Oh. Ay, Vice Mayor po ang mauupo. Tama po yun, Ma'am Imelda Ignacio. Diba? Pero kung halimbawa, in case po yun na mamatay yung mayor, in case na sabihin natin na hindi niya nakaya, baldado na siya, wala nang silbi, ganon. Diba? Halimbawa, pag namatay si Digong, si Basti na talaga. As of the moment, caretaker pa lang caretaker si Basti Duterte as mayor dun sa Davao. Caretaker. Okay? Pa dito. Dapat gumawa ng batas na binibigyan ng karapatan ng COMELEC para mag-research sa background ang mga kandidato. Actually, Ma'am Mona Nases, di ba yan yung sinabi ko nung nakaraang, nung tayo po ay hindi pa nagbabakasyon ng 4 na araw? Sinabi ko na po yan, na problema kasi yan sa COMELEC eh. Na ang ibinigay lang sa kanila, mga kababayan, kumbaga, hindi sila binibigyan ng karapatan na mag-research, na kumprontahin or tanungin yung certificate of candidacy. So dapat, mga kababayan, palitan na tong meron ditong yung binigay sa kanilang power. Kalimutan ko eh. Wait lang. Kunin ko yung kopya ko. May kopya ako dito niyan. Dami ko palang pinagbubura oh. Nakita nyo ba? Ay hindi, hindi nyo pala nakikita. Bagal ng net ngayon guys, sobra. Kung kailan naman ako nagbablog, saka naman buwabagal yung net. Yan, hindi ko talaga makita. Ayaw magpakita dun sa kopya ko. Subukan ko sa cellphone.
Wala, di rin kaya, guys. Ayaw mag-loading. Yun yung ano yun yung mahirap doon sa Comelec, mga ka-GP Natics, kasi talagang inaantay pa na magkaroon ng petisyon para masagot yung mga bagay-bagay, 'di ba? Iaakyat pa sa Supreme Court, at kung ano-ano pa. 'Di ba? Hindi katulad nung may power kaagad sila, dapat ibigay, kumbaga ang Kongreso, iamyendahan na, nabigyan ng power talaga ang Comelec para makita, mailatag, 'di ba? Tapos ito po ay ma-assess nila kung meron bang problema dito sa certificate of candidacy ng mga politiko. Kasi ang nangyayari, mga kababayan, naisasama natin yung mga pangalan, 'di ba? Naisasama yung pangalan, hindi natin alam na may problema pala dito. Meron palang problema sa kanyang citizenship. Nanalo. Kagaya po yung kay Alice Guo. Oh, ngayon, yung kay Alice Guo, anong ginawa? Pinai-erase lahat ng kanyang record nung siya po ay naging mayor. Kumbaga yan po ay pag-aaksaya ng oras, pag-aaksaya ng resources, 'di ba? At saka napaglalaruan tayo. Kasi may susubok at susubok pa rin. Kahit sabihin natin na, mga kababayan, 'di ba minsan ginagawang intentional na susubukan niya ng iba para magulo yung halalan. Para maghahati-hati yung boto ng mga politiko. Pwede kasing gawing strategy yan eh. Di ba? Nakakalito. Nakakalito dahil sa mga bagay-bagay na yan, mga ka-GP Natics. Shoutout sa lahat ng mga bagong pasok ngayon, mga kababayan. Yan, okay? So ayan, kay Benny Abante pa rin po ang huling halakhak, hindi sa'yo, Harry Roque. Pahiya ka na naman. Simula nang pumunta ka sa mga DDS, nagiging off-lock ka na, 80-80. Neutral ako, salamat sa pagpunta rin.